Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ibinahagi po ng isa sa ating mga tagapakinig. Pakinggan po natin. Naisip kong ibahagi ang isang hindi ko malilimutang karanasan sa isang paupahan nung nag-aaral pa ako sa FEU. Originally, tubong probinsya ako. At ang probinsyang yun ay mula sa norte. At upang mabigyan kami ng magandang kinabukasan, nagsikap ang mga magulang ko upang makapag-aral kami magkakapatid sa Far Eastern University. Noong dumating ako sa Maynila, halos 4 na taon na ang nakatatandang kapatid ko sa dati naming apartment. Maayos naman yung unit. Kaso, nasa ground floor. Hindi nasisinaga ng araw. At madalas marinig ang ingay ng mga tenant sa itaas. Kung kaya't nung may bakanteng unit sa kabilang building na nasa upper floor, ay lumipat ako dun. Mag-isa na lamang ako sa Maynila that time sapagkat graduate na ang kapatid ko. Bago ako lumipat, tinanong ko yung isang kaibigan ko sa apartment kung bakit umalis yung dating nakatira sa unit na yun. Subalit, hindi rin alam ng kaibigan ko ang dahilan. Ako naman sa unit na yun, ay lumipat na ako sapagkat pumayag yung owner na parehas lang ang bayad sa renta. Kahit na mas mahal talaga ang renta dun. Pero pumayag siya na same lang na rent ang ibayad ko, kagaya sa inuupahan ko dati. Kung tutuusin, mas malalaki ang unit dun. Bukod dun, mas tahimik at mas maaliwalas. Kung kaya't masaya ako. Pero hindi nagtagal. Nagsimulang mag-umpisa ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, pag uwi ko galing sa school, kinausap ako ng tenant sa baba ng unit ko. Sabi niya, "Jo, nag-aayos ka pa ng gamit mo? Maingay kasi tuwing hapon." Sabi niya. Nagtaka ko sapagkat wala namang kasing tao sa unit na yun. Sa ganong oras, kasi nasa school ako. Kaya sabi ko na lang na baka po sa kabilang unit galing yun. O kaya sa labas lang po yun. At binaliwala ko na agad ang tanong na yun sa akin. Pati na rin ang kanyang katanungan. Nawala agad sa isipan ko yun. Pero hindi rin nagtagal, ay nagsimula na akong makarinig ng mga kakaibang ingay. Lalo na kapag nasa banyo ako. Kung minsan, ay parang may naririnig ako mga batang nagtatakbuhan. At parang ang ingay ay nanggagaling mismo sa unit ko. Sumisilip ako mula sa banyo pero
wala namang tao. Medyo weird lang sapagkat hindi ko alam saan nanggagaling yung mga ingay na yun. Pero sinubukan ko pa rin mag-isip ng maayos na baka may dahilan lamang sa mga ingay na yun. Pero pagkatapos nun, nagsimulang magkaroon ng problema yung ilaw sa kusina. Iniisip ko na baka pundido na ang ilaw lang sa kusina. Pundido lamang ang bombilya. Kung kaya't para maayos yun, bumili ako ng bagong ilaw at pinakabit na lamang yun sa caretaker ng apartment. Okay naman pagkakabit, gumana agad yung ilaw. Pero nung kinagabihan na, bigla na namang namatay yung ilaw. Para lang sa inyong kaalaman, ang kwartong inuupahan ko ay studio type. At kama agad sa bungad. Maliit na sala. At sa bandang loob ang kusina at ganoon din ang banyo. Dalawa ang bintana nito. Isa sa tabi ng main door at isa sa kusina. Nung namatay ang ilaw na yun kinagabihan, pinatingnan ko ulit sa caretaker yung ilaw. At sabi niya, baka grounded daw kasi yung ilaw. Kasi parang may leak daw ng tubig sa unit ko. Kung kaya't baka naapektuhan ang linya ng kuryente. Baka naapektuhan na ang wiring. Kung kaya't maging yun, ay chinek niya. Pero nang kanyang siyasatin ang wiring, ay okay naman. Wala namang tagas, hindi naman nabasa, at wala ring senyalis na nabasa ang mga kawad ng kuryente. Pero nang iwan niya, ay medyo ayos na yung ilaw. Gumagana na. Pero hindi nagtagal, ay pati yung ilaw sa sala, sa may bandang kwarto, bigla na lang namamatay. Kung minsan ay nagpapatay sindi pa. Bigla akong hindi napakali sa sitwasyong yun. Na parang may kakaibang nangyayari. Kung kaya't itinawag ko yun sa tatay ko na nasa probinsya. Lumuwas si tatay nun mula sa probinsya. At siya mismo ang nagpacheck ng wiring sa isang electrician. Para masiguro na ligtas ang aking inuupahan. At pinapalitan pa ni Papa yung wiring, pati na yung power box sa unit ko. Kung kaya't mukhang ayos na at mukhang kampante na ako. Subalit, nagpatuloy pa rin ang problema. May isa pang pangyayari kung saan na napaisip na ako na baka may multo talaga sa unit ko. Sapagkat isang gabi, habang nakahiga na ako at nagpapaantok na lamang, bigla akong nakakita ng isang anino. Hindi ko yung tuwirang nakita pero
Nahagip lamang yun ng aking peripheral vision na parang may dumaan mula sa paanan ko at nagtungo ng kusina. Napatayo ako bigla at inilawan ko ang kusina. Pero wala naman ako nakita. Ngunit sa kabila nun, nag-isip pa rin ako ng maayos. Nag-isip ako ng dahilan na baka galing lang ang ilaw sa labas ng apartment. Marami naman kasing dumaraan ng mga sasakyan dito. Baka isa sa mga headlight ng mga sasakyan ang may gawa nun. O bukod dun, baka ilusyon ko lamang. Imahinasyon. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mali na. Kung kaya't nung gabing yun, pinilit kong matulog. Pero lahat ng ilaw ay bukas. At maging ang TV sa unit ko, binukas ko. At simula nun, natakot na akong matulog mag-isa. Kung kaya't kapag wala akong makakasama at kapag may chance, iniimbitahan ko ang mga kaibigan ko na mag-overnight sa unit ko. Dala ng matinding takot kong mag-isa. At noong mga sandaling yun, ay wala pa akong sinasabihan sa mga kaibigan ko tungkol sa mga na-experience ko sa unit na yun. Kung kaya't wala silang kaalam-alam sa mga kakaibang nangyayari sa inuupahan ko. Pero isang gabi, biglang nangalisag ang aking balahibo sapagkat yung 3 kaibigan ko na sinasamahan ako sa unit at yung 3 yun ay hindi magkakakilala. Iba-ibang grupo sila ng mga kaibigan ko. At lahat sila ay nakaranas ng mga naranasan ko. Parehas na parehas sa mga na-experience ko sa unit na yun. Isa sa mga kaibigan ko ay yung high school friend ko na nag-aral din sa Maynila sa may University Belt. Yung isa namang kaibigan ko, yung isang classmate ko sa FEU. Yung isa ko pang kaibigan, siya naman yung kababata ko na paminsan-minsan ay lumuluwas sa Maynila. Lahat sila hindi magkakilala. Pero lahat sila ay nagkwento na nagising sila sa kalagitnaan ng gabi. At nang tingnan nila ang pwesto ko, ay wala daw ako sa kama. Nakakagulat sapagkat wala akong maalalang bumangon ako mula sa aking pwesto o umalis man lamang sa aking hinihigaan. Hindi ko rin alam na kung nagsisleepwalk ba ako, kung naglalakad ba ako habang natutulog. Wala akong nalalaman na nagawa ko yun dati pa. Kahit nung bata pa ako. Dati nung nasa probinsya pa ako, madalas kami mag-sleep over ng mga pinsan ko.
Pero ni minsan ay hindi ko naranasan na maglakad habang natutulog o mag-sleepwalk. Kung kaya't sobrang hindi ako mapakali sa nalaman ko. At bukod pa riyan, pare-parehas ang kwento ng mga kaibigan ko na nakita nila ako na wala sa pwesto ko nung gabi na yun. Bukod pa riyan, napansin ko rin na may mga itim na marka sa itaas na bahagi ng dingding sa tabi ng kama ko. Parang marka ng usok. Ang nakakapagtaka ay ni minsan ay hindi naman ako nagsisindi ng kandila dito. Hindi rin ako nagyoyosi. At hindi rin doon banda ang lutuan. Pero yung isang pangyayari na nagpatakbo sa akin palabas ng unit ay nung minsang wala akong pasok. Habang nagpapahinga ako, bigla na lamang gumalaw yung pintuan ko. Dahan-dahan itong bumukas. Tapos dahan-dahan ding nagsara. Iba yung pakiramdam ko. Habang tinitingnan ko yung pintuan na gumagalaw. Nagsipag tayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. At kusang lumuha ang mga mata ko. Dala ng matinding takot. Tumakbo ako palabas ng apartment. At tinawagan ko na ang tatay ko habang umiiyak. At sa labis na takot ko, ay hindi na ako pumasok muli sa unit na yun. Ang ginawa ko, nakitulog muna ako sa tita ko ng ilang araw. Dala ng matinding takot, yung unit na yun ay pinapungsoy ng magulang ko. Naglagay sila ng mga kung ano-anong bagay at sinabihan ako na magsindi ng insenso every other day. Ang paliwanag ng tumingin na feng shui expert, nasa isang punto o nasa junction ng apartment na yun, lalo na ang unit. Ang mga ganong punto raw na nasa junction ay kadalasang nagiging crossroads ng mga energies. At dito raw madalas matrap yung mga energies, mabuti man o masama. Lalo na kung wala pa silang direksyon na pupuntahan. Pero mas nananaig daw ang mga negative energies dahil mas mabigat to. At kung minsan, itong mga negative energies daw ang nagiging multo natin. Sabi pa ng feng shui expert, madalas nabubuhay ang mga negative energies na to kapag yung tao ay may mabigat na dinadala o negative emotions. Nasa tingin ko, totoo naman. Tingin ko tama yung feng shui expert. Dahil nung panahon na yun na minumulto ako, may iba pang nagbumulto sa akin. Kakahiwalay lang namin ng first boyfriend ko ng 5 taon. Nung mag-decide ako na lumipat ng apartment. Gusto ko rin kasi ng bagong environment nun. Kung kaya't
sa kagustuhan kong matakasan yung sakit at yung pait ng breakup, nadala ko yung negative emotions na yun sa isang lugar na magdadala sana ng bagong pag-asa sa akin. Minsan kasi, yung mga past relationships natin ay parang mga multo. Their presence can cast shadows over our present, but only because we give them that power. At para makamove forward tayo, hindi pala tama na takasan lang natin to by meeting new people or by doing new things, forgetting or even moving to new places. The key to moving forward lies in accepting that it's over, embracing the end, and choosing to focus on the beautiful memories and the lessons that the relationship taught us. Dapat matutunan natin na i-let go yung mga takot natin, yung mga regrets natin. Takot na paano kung hindi makaka-move on? Takot na paano kung wala ka nang mahanap na iba? At yung takot na kung wala ka nang makitang magmamahal sa'yo tulad ng pagmamahal niya. Yan ang mga takot na nagiging multo sa present natin. At kapag nakalaya tayo sa mga takot at mga regrets na ito, saka lang natin may enjoy ang mabuhay sa pangkasalukuyan na hindi inaalala ang nakaraan at yung bigat of what could have been. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out yung mga taga Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Lito Estoque. Boss, shoutout po din po sa may Tagig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po
kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asalar dyan po sa may UP. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, Boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, Ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.